ay maaari pa rin mapahama. Can a Christian still be lost? Ito po ay sagot sa maling pananampalataya na sinasabi, once saved, always saved. Ito po yung pinaniniwalaan ng mga Calvinist, Presbyterian, Baptist, etc. Na kapag kayo ligtas na, ikay mananatili ligtas, at hindi ka na pwedeng maparusahan. So in other words, kahit ano pang gawin mo, pag ikay naligtas na, ligtas ka pa rin. Kasi kahit kung ikay naligtas na, kahit mamuhay ka sa pagkakasala, pagkatapos mong maligtas, ligtas ka pa rin. Ganyan na. So once saved, always saved. So yung ba'y totoo, mga kapatid? Yun ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Sino ba ang isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano ay taong sumampalataya sa Ebanghelyo. In other words, siya ay sumampalataya, nagsisi, at nagpahayag ng kanyang pananampalataya at nabautismohan. Yun ang isang Kristiyano. Di ba? Doon sa Mark 16, dito sa mga talata, Mark 16, 15 to 16, ang sabi ng Panginoon, umaya kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangarang lahat ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at babautismo na maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Sa araw ng Pentecost, sa kauna-unahang pagkakataon, ay pinangaral ng Ebanghelyo. Sinabi ni Apostle Peter, doon sa mga nandoon na nagpapako sa krus sa ating Panginoon, tandaan po natin, sa Acts chapter 2, ang kausap ng mga apostol ay hindi mga apostol. Ang kausap ng mga apostol ay yung mga taong nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Yan ang kausap nila. Diba sabi niya, pakat alasasin nga ng pongkat Israel na ginawa ng Diyos si Jesus na niyong pinako sa krus na Panginoon Kristo. Yan ang sabi niya. Yan ang konklusyon niya dun sa kanyang sermon. Ngayon yung mga nakarinig, dahil sila nagpapako sa krus sa ating Panginoon, sila'y nasaktan ng kanilang mga puso, at sinabi sa mga apostol, mga kapatid, ano gagawin namin? Kasi sila'y tinanggap nila, sila'y nagkasala laban sa Panginoon, dahil pinatay nila yung Panginoon. Ang sagot ni Apostle Peter, magsisi kayo, at ang bawat isa sa inyo ay magpapautismo sa pangalan sa Kristo, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin yung kalbing Espiritu Santo. So dito makikita natin, basically, ang mga apostle, hindi sila nagbautismo, makita natin. Sa verse 41, at yung nagtanggap sa kanyang pananalita ay pawang ng bautismohan. At sa araw na yun ay 3,000 kaluluwa ay naidagdag sa kanila. So dito sumampalataya na bautismohan, nagsisi, binautismohan niya. Sa Galatians chapter 3, 26 po ito, 27, sapagkat yung lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, sapagkat lahat na sa inyo binautismo kay Kristo, ay binay si Kristo kanya. So, kailangan ng bautismo. At ang mga taong ito ay tinawag na Kristiyano simula sa Antioquia, sa Acts chapter 11, verse 26. Sila'y pinasimulang tawaging mga Kristiyano simula sa Antioquia. At sa 1 Peter 4:16, at kung kayo kanya ay pinag-uusig bilang mga Kristiyano, huwag kayong mahiya. Kundi lalatin niyo ang Diyos sa pangalan nito kanya. So yun ang mga Kristiyano. So pag tayo nabautismohan, pagkatapos nating sumampalataya, nagsisi, nagpahin ng ating pananampalataya, at nabautismohan, tayo naligtas sa kahulugan na pinatawad ng ating mga kasalanan. Yun ang makikita natin. So yun ang isang Kristiyano. Isang Kristiyano ay ang pinatawag na ng Diyos sa lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. Nang siya sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo, yun ang isang Kristiyano. Yun ang makikita natin. Ngayon, yun ang kasalukuyang kaligtasan natin. Ang kasalukuyang kaligtasan natin, tayo pinatatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kung Kristiyano na tayo, at tayo nagkamali, at tayo nagsisi, at humingi ng kapatawaran sa Diyos, ang dugo ng Panginoon ay naglinis pa rin sa ating mga kasalanan. Yun ang kasalukuyang kaligtasan. Ano naman yung future salvation?
Hindi po natin nakamtan yan. Makukuha lang natin yan pagdating ng ating Panginoon sa pangalawa at tuloy pagkakataon. Tingnan nyo. Hebrews chapter 9 verse 28. Ng ating Panginoon ay unang dumating. Siya'y namatay para saan? So Christ was offered once nung siya'y unang dumating to bear the sins of many. So nang siya'y unang dumating, siya'y namatay sa krus para mapatawad ang kasalanan ng marami. Ngayon, to those who eagerly wait for Him, tayo, na naghihintay sa kanyang pagdating, He will appear a second time sa pangalang pagkakataon, apart from sin. Hindi na siya magpapatawad ng kasalanan. Tapos nang gawain ng yun. Anong gagawin niya? Tayo kanyang iniligtas kanya. So tingnan, dalawang klaseng kaligtas na nakikita natin. Yung pagpapatawad sa ating mga pagkakasala sa kasalukuyang panahon, at yung kaligtasan. Ano yun? Makikita natin, tuloy po natin ang ating pag-aaral. Yun ang manang walang pagkakasira kanya sa langit. Doon dadalhin tayo ng Panginoon sa langit kanya. No inheritance, incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Yan ang kaligtasan natin. Dadalhin tayo ng Panginoon sa langit. At tatanggapin natin yung mana na sinasabi sa atin. Ayon po kay Apostle Peter. Ano yun? Yan ang buhay na walang hanggan. May mga kapatid na naniniwala na ating spirit ay walang kamatay. Totoo yun. So ngayon, meron na tayong buhay na walang hanggan. Wala pa rin. Ang buhay na walang hanggan, hindi lamang nangangawalugan, hindi ka na mamamatay. Dahil nasa impyerno, hindi rin mamamatay yun. Sila mapaparusyado na wala sa walang hanggan. Meron pa silang buhay na walang hanggan? Wala. Wala silang eternal life sa impyerno. Meron tayong eternal life sa langit. Dito sa Titus chapter 1 verse 2. Ayan, mali po itong talata natin. Pumunta pa tayo sa Titus chapter 1 verse 2. Sa Titus chapter 1 verse 2, sinasabi ni Apostle Paul sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ganyan. Basahin po natin. Hindi natin naburahin. Titus 1 to, basahin po natin. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito yung pinangako ng Diyos na hindi nagsiswali. At ang buhay na walang hanggan na yun ay sa langit. Sa mga kasama natin ng Diyos, sa walang hanggan, sa langit. Yan ang buhay na walang hanggan. At yun ay pag-asa kanya. Ibig sabihin, sa kasalukuyang panahon, hindi pa natin tagalayo. Pero meron tayong pag-asa kanya. Sa Romans chapter 8, verse 24, verse 25, for we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope. Okay? Pag ang pag-asa nasa iyo, hindi na pag-asa iyo. Siyempre, nakuha mo na eh. For why does one still hope for what he sees? Pag tinanggap mo na yung pag-asa mo, hindi na pag-asa, nakuha mo na ganyan. But if we hope for what we do not see, yun ang buhay na walang hanggan, we eagerly wait for it with perseverance. Kaya nagtitiis tayo ngayon. Dahil pagdating ng Panginoon, ibibigay na sa atin yung buhay na walang hanggan na yun. Tayo titira sa langit, magpakailanman. Dito sa John chapter 14, ito ang pinangako ng Panginoon sa atin, actually sa mga apostol, bago siya umalis, pumunta sa langit, pero kasama tayo doon. John 15 o 14. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay na aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon sasabihin ko sa inyo na ako'y paroroon ng panghihanda ko lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at paghihanda ko ng isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang ko siya na kung naroon, kayo rin naroon. Ganyan, dadalhin tayo sa langit ng Panginoon. At doon tayo magkakaroon ng walang hanggang buhay na kasama natin ang Ama sa langit. Sa Philippians chapter 3. Dito sa Philippians chapter 3, katulad sa Titus chapter 1 at Romans chapter 8, hindi pa natin tagalan yung pag-asa yun. Yun ay ating pinagsisikapan sa mundong ito ngayon. Kaya nga po yung mga Baptist, yung naniniwala sa once saved, always saved, dahil pa nila si Apostle Paul. Tingnan niyo sabi ni Apostle Paul, brethren,
I do not count myself to have apprehended. Sabihin, hindi ko pala kukuha kanya eh. Hindi ko tinutura sa sarili, ninakamtang ko lang kanya eh. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. So ang isang Kristiyano, wala siyang reverse. Forward lang tayo. Ano ang ating pinagsisikapan? To press toward the goal for the prize of the upward call of God with Christ Jesus. Yung ating gantimpala, ano yun? Yung buhay na walang hanggan. Kasi ang Apostle Paul, siya'y ligtas. Ito yun. Dahil pinatawad naman sa kanyang kasalanan, pero hindi pa niya nakamtan yung gantimpala ng buhay na walang hanggan. At siya pinagsisikapan mo yung kanya. At hinihintay natin yun hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. May bibigay sa atin yung buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yun ay sa langit. Sa kasalukuyang panahon, yung ating gantimpala ng buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Mula pa sa atin. Kasi nakita natin sa ating binasa mga talata, pag-asa pa lang yun eh. Hinintay pa lang natin. Ito yung na kay Kristo Jesus. Kanya. Sayin natin John chapter 5. Most assuredly. Pag nakikita natin yung most assuredly, ibig sabihin, totoo yan. Katotohanan kanya. I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me, tayo maniniwala sa Diyos, has everlasting life. Tingnan nyo. Has everlasting life. And shall not come into judgment, but has passed from death into life. Ito yung talata na sinasabi ng mga Baptist na meron silang buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, has everlasting life. Meron silang buhay na walang hanggan. Ang katanungan, nasaan ang kailang buhay na walang hanggan? Dahil kung talagang tunay silang may buhay na walang hanggan, hindi sila mamamatay. Kung may buhay na walang hanggan, hindi ka na mamamatay. Eh, namamatay pa rin sila. So, alam pa rin sila buhay na walang hanggan. Pero ba't sinabi ng Panginoon, has everlasting life? Ito po yung present tense. Meron tayong buhay na walang hanggan, at ito'y naka Kristo Jesus. Sabihin, nasa Kanya yun. At ibibigay sa atin pag siya'y dumating. Tingnan nyo, sa Colossians chapter 3, verse 3, for you died. Kailan tayo namatay? No sign na bautismohan, di ba? Namatay ang ating dating ang pagkatao. Dito sa Romans chapter 6. Nung tayo ay nabautismohan, tayo namatay. May namatay sa atin. Ang ating dating ang pagkatao ay namatay nung tayo nabautismohan. Dahil napunta tayo sa kamatayan ng ating Panginoon. Masahin natin. Verse 3. O hindi ba ganyan nalalaman na tayong lahat ng mga nabautisman kay Kristo Jesus ay nabautisman tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo nalibing, kanya eh. Hindi natin nililibing ang buhay. Nililibing natin ang patay. At tayo nililibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalalatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay, ganyan. So, nung tayo namatay na ating dating ang pagkatao, tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasaan? Ipinakatago sa ating Panginoon. And your life is hidden in Christ in God. When Christ, who is our life, appears, ganyan. Tandaan natin, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Pag siya'y dumating, then you also appear with Him in glory. At sa paanong paraan, ibibigay niya sa atin yung buhay na walang hanggan. Dadalhin tayo sa langit. So, ating buhay na walang hanggan, sa kasalukuyang panahon ay na kay Kristo. Tangan-tangan niya yun. So, meron tayong gano'n. Na tayo may buhay na walang hanggan na nasa ating Panginoon. Sa kanyang pangalawang pagdating, iyon ang ibibigay niya sa atin. Ang ating buhay na walang hanggan. Pagdating niya, basahin natin ulit. So Christ was offered once to bear the sins of many,
To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time, apart from sin. Hindi siya magpapatawad ng kasalanan. For salvation, ibibigay na sa atin ang ating buhay na walang hanggan. Yan ang gantimpala ng ating pananampalataya. So, sa kasalukuyang panahon, hindi pa dumating ang Panginoon, ito'y pag-asa pa lang. Pero ang tayo, dahil lang nangako sa atin ay ang Diyos, na hindi maaaring magsinungaling, tayo nakakatiyak doon sa pag-asa na. Kasi Diyos ang nagsabi sa atin. Kung tao nagsabi sa atin yan, may pag-asa hindi mangyayari. Pero ang Diyos ang nagsabi sa atin. So yung pag-asa na yon ay parang nasa atin na, bagamat yun yung pag-asa pala. Subalit, ito tandaan natin. Ang ating buhay na walang hanggan ay may kondisyon. Ano yun? Ito yung sa ating pagiging tapat, ganyan. Lahat ng biyaya ng Diyos ay conditional. Ibig sabihin, meron tayong gagawin. Para hindi mawala sa atin yung kaligtasan na yun, ang buhay na walang hanggan, na sa kasalukuyang panahon ay pag-asa pa lang. Kung ito yung magandang halimbawa, pag ikay nanligaw sa isang babae, pag ayaw ka ng babae, sasabihin niya, press lang tayo kanya. Pero pag meron siya sinabi, may pag-asa ka kanya, may pag-asa ka. Pero hindi mo pa siya girlfriend. Kung magpapatuloy ka, ibig sabihin, sasagutin ka niya. Di ba? Pag-asa pa lang eh. Ito, may kondisyon sa ating pagiging tapat sa Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 15. Moreover, brethren, sa tayo kapatid, I declare to you the gospel which I preached to you. Past tense. So, hindi mga Kristiyano na. Which also you received, tinanggap nila. Past tense din. In which you stand, present tense. So, sabihin, once sa panahon tayo ay naligtas ng Ebanghelyo. Pero kayo ay nakatayo doon, kanya, nagpapatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. By which also you are saved, sabi niya, kayo maliligtas, if. Pag nakikita natin yung if, ito'y kondisyon. If you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. So, isang tao hindi maliligtas kung hindi naman talaga siya sumampalataya, siyempre. Kaya kung kayo tunay na sumampalataya, pinanisid dahil kayo sumunod sa Ebanghelyo, at ikaw ay tumatayo doon kanya, kailangan magpatuloy ka kanya, nang umawak ka, sa salita na ipinangalan sa iyo. Ikaw umalis doon. In other words, pag iniwan natin, yung ating pananampalataya, mawawala yung ating buhay na walang na. Dahil ito yung kondisyon sa pagpapatuloy natin maging tapat sa Diyos. Ito sa Matthew 7. That everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. But, ito rin po yung kondisyon, he who does the will of my Father in heaven. Tingnan po yung salitang ginamit ng Panginoon. Who does. Sabi, nagpapatuloy. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Ganyan. Ito yung mga taong, dito po sa pananalita nila, ito yung mga tao na umaasang manliligtas. Dahil sa yung kailang ginagawa, sila'y naniniwala na totoo at yun ay kalooban ng Diyos. Kaya lang, hindi totoo. Dahil ang susunod na salita ng Panginoon, and then I will declare to them, I never knew you, depart from me, who practice lawlessness. Sa ibang salin, iniquity. Pero ito pinaka-eksaktong salin. Hindi kayo sumusunod kanya sa kalooban na aking Ama na nasa langit. So ito yung kondisyon sa ating patuloy na paggawa sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Pag umalis tayo doon, yun yung lawlessness. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Mawawala na ng iyong kaligtasan. Mapoporfit yung pag-asa mo sa Diyos. Sa Hebrews chapter 5, ang ating Panginoon, siya nabautismohan.
Hindi naman siya kailangan bautismo, wala naman siyang kasalanan. Bakit ginawa niya yun? Para matutunan niya yung ibig sabihin ng pagsunod. At nagbigay rin siya ng halimbawa sa atin. Sabihin ng ating Panginoon, hindi man kailangan kaligtas. Pero siya sumunod sa kanyang ama, kanya. So yung nagbibigay ng halimbawa sa atin, lalo na sa atin na kailangan tayong maligtas. O ang Panginoon, na hindi naman kailangan maligtas, ay sumunod pa rin sa kanyang ama, kanya. Lalo na tayo, kanya. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, nung nagawa na niya ang lahat ng mga bagay na kailangan niyang gawin, he became the author of eternal salvation to all who obey. Sino maliligtas? Yung sumusunod sa hindi ito sumunod minsan lang, na patuloy na sumusunod sa ating Panginoon. Okay? Yan ang kondisyon ng ating kaligtasan. 1 Corinthians chapter 15. Ito rin naman Kristiyano na. Therefore, ito po ay konklusyon. Ano yun? Yung lahat ng mga talata, lahat ng talata, bagong talata ito, ay patungkol sa pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, dahil may pagkabuhay na maguli, yun ang ibig sabihin, no? Therefore, my beloved brethren, dahil may pagkabuhay na maguli kanya, be steadfast. Matatag, kanya. Immovable, di ba kilos, kanya. Ibig sabihin, kahit na mangyari sa buhay mo, Kristiyano ka pa rin. Yung sinasabi niya. Always abounding in the word of the Lord. Lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Bakit? Knowing that your labor is not in vain in the Lord. At ang ating ginagawa, hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Lalo ang Panginoon ang bibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Nakikita niya yun ang ating pagiging matatag, hindi makilos, at palagi sumasagana kanya sa gawa ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon sa kanyang pangalang pagdating. Hebrews chapter 12. Ano ang bago sa Hebrews 12? Hebrews 11, siyempre. Ano ang nakasulat sa Hebrews chapter 11? Mga taong sumampalataya sa Old Testament, sila'y kalasiyan ng Diyos. Ngayon, ito yung mga tao na sumunod sa Diyos. So, pinakita yon nagsumunod sa Hebreo, kaya sabi niya, therefore, we also. Tayo rin, kanya. Kung yung mga taong ito na sumampalataya at sumunod sa Diyos, ay kinasiyan ng Diyos. Kanya. Tayo rin, kanya. Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, yung mga taong naging tapat sa Diyos sa Old Testament, let us lay aside every weight and the sin which so easily snares us. Let us run with endurance the race that is set before us. Kaya naniniwala at sumunod sa Grace Apostle po. Dahil pagdating sa 1 Corinthians chapter 9, ginamit rin yun ni Apostle po na ating buhay Kristiyano ay isang long distance run. Long distance run. Pagka tayo nanonood sa matakbuhan, yung 10,000 meter run, 20,000 meter run, yung marathon, makikita mo tumatakbo ng puro payat, mataas. Wala kang makikita malaking katawan. Dahil long distance yun, kailangan magahan sila. Yan ang sinasabi sa atin dito. Sa 1 Corinthians chapter 9, yan ay sinasabi rin dito ni Apostle Paul, yung tumatakbo. Dito sa verse 24, kanyo. Hindi ba niya nalalaman na mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbo lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang yun ay inyong pagbagyan. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila yon upang sila makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo sa walang pagkasira. Kaya ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok sa hindi gaya na sumusuntok sa amin. So say tumatakbo. Doon sa 2 Timothy chapter 4, yun din ang sinabi ni Apostle Paul.
natapos ko na kanya ang aking takbuhin, sabi sa atin. Sabi po natin. Sa verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pagkikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, ganyan. So, dito sa Hebrews, ang ating takbuhin ay long distance. Hanggang sa araw ng ating kamatayan, o sa araw ng pagdating ng Panginoon, kung sino man ang mauna. Tingnan nyo, inaalis natin ang bigat. Let us lay aside every weight. Dahil yung bigat na yun, makapagpipigil sa ating pagtakbo. At isa rin po ang kasalanan. Ganyan. Dahil kinakailangan tayong tumakbo na may pagtitiis sa takboy na nasa harap natin ngayon. Looking unto Jesus. Bakit nakatingin tayo sa Panginoon? Dahil na ginawa ng Panginoon. Natapos niya kanyang takboy, di ba? The author and finisher of our faith. Who for the joy. Bakit ginawa ng Panginoon yun? Sisipin natin ang larawan. Sabi nito, yung kagalakan, sabi nito. Pero isipin natin larawan ng Panginoon habang siya nasa gado ng Gethsemane. Siya ay matinding kalungkutan nangyari nasa kanyang sarili. Pero yung ginawa niya sa kagalakan, na ano yun? That was set before him. Endured the cross. Tiniis niya ang kamatay sa krus, despising the shame, na siya'y kasama na pako ng mga makasalanan kanya, and has sat down at the right hand of the throne of God. So kung ganun ang ating gagawin, ang ating Panginoon nagtiis. Tiniis niya ang kahihiyan kanya. Ano? Binigay sa kanya ng Diyos. Siya'y nakapo sa kanan ng trono ng Diyos kanya. So ganun din tayo, bibigyan tayo ng gantimpala at kalalatihan ng Diyos. Kung tayo magtitiis sa takbuy, ganun. So yan ang larawan ng ating pananampalataya. Ito isang mahabang pagtakbo. Inaalis natin lahat ng bigat na magiging balakid para makarating tayo sa finish line. At makuha natin ang ating gantimpala. Sa 1 Corinthians chapter 10, it is possible to lose the hope of eternal life. Ito yung sinasabi ng Biblia. Hindi once saved, always saved. Pwedeng mawala sa atin yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. Dito sa 1 Corinthians chapter 10. Now, these things became our examples. Yung nangyari sa Old Testament kanya. To the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. Sila po ay nagnasa na masamang bagay. And do not become idolaters as were some of them. So, basta mga susosan, katulad din ng kanya. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Ito sa mga Diyos-Diyosan. Nor let us commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 fell. Nor let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed by the serpents. Nor complain, as some of them also complained and were destroyed by the destroyer. Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition. Ito'y sinulat para matuto tayo kanya. Na makita natin, yung halimbawa ng mga taong ito na nagkasala sa Diyos, ay pinarusahan ng Diyos. Napaparusahan din tayo kung gagawin natin yung kanya. Upon whom the ends of the ages have come, tayo. Sapagkat nabubuhay tayo sa mga huling araw kanya. Tingnan niyo yung verse 12. Therefore, let him who thinks he stands. Yun ang ating pinaniniwalaan tayo nakatayo sa katotohanan. Tayo. Let him who thinks he stands take heed lest he fall. So kahit Kristiyano na tayo, mag-ingat pa rin tayo kanya. Dahil pwede pa rin tayo mahulog. Kaya saan? Sa pag-asa ng buhay na walang niya. Kung matutulad tayo ng mga tao yan na naparusahan sa Old Testament dahil sila nagkasala sa Diyos, ito ay bansang Israel. Na sa kanilang kaisipan, sila yung bahay ng Diyos. Pero sila yung bumagsak, di ba? Dahil sila nagkasala laban sa Diyos. So tayo rin gano'n. Therefore, let him who thinks he stands take heed o mag-ingat lest we fall. Baka tayo kanya mahulog. Katulad ng mga tao ito kanya sa Old Testament. So, posible tayo mawala.
Mawala sa atin yung awak nating pag-asa ng buhay na wala hanggang. Sa 1 Corinthians chapter 9, nagsasalita rito si Apostle Paul. Kung ang isang tao ay apostol, siyempre sumampalataya sa ating Panginoon. Hindi na siya pwedeng mawala ang kanyang kaligtasan sapagkat siya pinili ng Panginoon. Pero tingnan po na sinasabi ni Apostle Paul. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Isa lang ang nagwawagi kanya. Run in such a way that you may obtain it. So, ibig sabihin, tayo ay namumuhay sa paraan na tayo magwawagi kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Kung tayo po ay mahilig sa sports, ang ginagawa ng mga atleta sa araw-araw ng buhay nila, palagi sila nagpa-practice. Nagpa-practice palagi. At ang kailang pagkain ay kailang iniingatan. Bakit? Para silang magwagi kanya. Pagdating ng competition, hindi sila nagpa-practice. Alam nila kung anong gagawin nila dahil sinana nila sarili nila bago nakarating yung competition. Yan ang ginagawa nila. Meron siya self-control sa lahat ng bagay kanya. Now they do it to obtain a perishable crown. Nung panahon na yon, na meron ng Olympics, nung panahon ni Apostle Paul, ang gantimpala nila, dahon lang ng laurel. Buti ba ngayon, gold medal, silver medal, bronze medal. Sila dahon lang ng laurel. So sa kanila, isang nasisirang kanyang corona, but we for an imperishable crown. Ano yun? The crown of life. Kung nawala hanggang, kaya yan lang bibigay sa atin. So ganoon ang ating gantimpala. At di katulad ng ulang panahon, na dahon lang. Ano gagawin natin? Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not one who beats the air. Isipin natin ng boksingero, kung tinatama niya hangin, hindi siya magwawagi. Ano ginagawa ni Apostle Paul? But I discipline my body, tulad ng isang atleta, and bring it into subjection. Ang ating katawan, ginawa ng Diyos para sa ating layunin. Pero kailangan natin siya kontrolin ganyan. Lest, when I have preached to others, pagkatapos kong mangaral sa iba, ako naman kaya matakwin. I myself shall become disqualified. Doon yung sinasabi niya. Ito isang apostol. Siya Apostle Paul, pwede pa rin siya matakwil kanya. Kung hindi siya mag-iingat, pwede pa rin siya matakwil kanya. So pwede mawala sa kanya yung tinuturo niya at pinapangaral niya ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ito yung apostol na, tayo lalo na tayo. Na hindi naman apostol. Tayo mga ordinary Kristiyano lang. Sa Hebrews chapter 6, for it is impossible for those who are once enlightened, ito yung napangaralan na ng Ebanghelyo, sila yung sumunod, and have tasted the heavenly gift, and have become partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good works of God and the powers of the age to come. So alam nila yung katotohanan. If they fall away. So pwede sila mismo umalis. Sila mismo, if they fall away, kung sila iaalis. To renew them again to repentance. Bakit mahirap silang mapagsisi? Alam, sasabihin pa sa kanila, hindi nila alam. Hanggat nandoon sa kailang kaisipan na sila iaalis, ay di mo sila pagsisisi. Darating lang ang pagsisisi pag nagbago kailang kaisipan at nalaman na sila nagkakamali. Ano ba ginagawa natin kung tayo aalis sa katotohanan? Pinatako natin muli sa kahiyan ng ating Panginoon. Since they crucified again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. Noong namatay ang Panginoon sa Kalbaryo, yun ay kahihiyan. Bakit? Death penalty yun. Itinulong siya nagkasala. Bagamat wala naman siya pagkakasala. So kung tayo aalis sa katotohanan, mawawala tayo sa katotohanan. We say in Hebrews chapter 10, 35 to 38.
Therefore, do not cast away your confidence. Huwag niyong alisin ang pagkakatiwala niyo kanya, which has great reward. Yan ang buhay na wala hanggang. For you have need of endurance. Tignan niyo. Palaging larawan ng pagtakbo. Long distance run. So that after you have done the will of God, you may receive the promise. Kailan mangyayari, nagawa na natin ng kalooban ng Diyos, pag tayo namatay na, di ba? That you may receive the promise for yet a little while, and He who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, paano kung tayo ay umalik? Wala tayong kaskasan. Galatians chapter 5. You have become estranged from Christ. Kayo nahiwalay kay Kristo. Bakit? You are tempted to be justified by law. You have fallen from grace. Kung tayo bumabalik sa kautusan ni Moises, at hinaaring ganap natin ang ating sarili sa ganung paraan, kanya, winawalang bahala natin ang kaligtasan na galing sa ating Panginoon, kayo mahulog mula sa biyaya kanya. So, pwede pa rin tayo mahulog sa biyaya. Ang sinulatan nito ni Apostle Paul ay mga Kristiyano. So, pwede tayo mahulog mula sa biyaya. Kaya ang tanong, kung imposible na tayo ay nawala sa atin ang buhay na walang hanggan, pagkatapos natin maging Kristiyano, bakit andun yung mabalang yun? Bisipan pag kayo nagdodrive, may makikita warning kanya, sharp curve. Bakit nagdodoon yung warning na? Dahil yung sharp curve to, pwede ka ma-aksidente. Merong warning, frequent accident kanya. Ano sila? Bakit sila? Mag-ingat ka kanya, palagi may aksidente dyan. Eh kung wala namang aksidente ito, bakit maglalagay sila ng gano'n? So bakit may warning na gano'n? Na pwede mawala ang ating buhay na walang hanggan? Dahil pwede mawala ang ating buhay na walang hanggan. Pinag-iingat tayo. Na manatili tayo sa kasalukuyan tinatahak natin na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Pag umalis tayo doon, mawawala sa atin ang buhay na walang hanggan. Sa 2 Peter chapter 1, kung di tayo lumalago sa pananampalataya, ano tayo? For he who lacks these things, kung sa unang talata, yung mga bagay na dapat nasa atin, is short-sighted. Ako po, alam ko ibig sabihin ng short-sighted dahil ako ang nakikita ko lang malapit. Yung mga palagi nagbabasa na maklat, palagi nagsalamin yun. Nasasanay kayo lang mga mata sa malapit. Recited sila eh. Hindi nila nakikita. Yung malayo, hindi nila nakikita yun. Dahil lang kayo lang mga mata, yung muscle ng mata nasanay sa malapit. So hindi na flexible. Nahihirapan na siya pagiging sa malayo. So pagka ganun tayo po ay nirecited o short-sighted, even to blindness. Parang katulad ng kay bulag. Bakit? Nakalimutan mo na once upon a time, niligtas ng Panginoon ang iyong kasalanan. At tignan niyo sa verse 10. Therefore, brethren, be even more diligent. Sabihin tayo magsumikap. To make your call and election sure. Bakit masasabi niya, Apostle Peter yan? Kung imposible tayong mawala sa buhay na walang hanggan. Bakit sabi niya, magsumikap kayo kanya? Para yung pagkatawag at pagkapili ay tiyak. Ibig sabihin, kung sinasabi, pagsumikapan natin na maging tiyak kanya natin pagkatawag at pagkapili, pwede tayong mawala. For if you do these things, tingnan nyo, if you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Saan yung everlasting kingdom? Ngayon, nasa lupa, iglesia. Pero pagdating ng Panginoon, ibibigay niyang kaharian sa Ama. So, dadaling tayo sa langit ng ating Panginoon. Bakit andyan yung mga pangusap na ganyan? Dahil pwedeng mawala sa atin ang ating buhay na wala hanggang. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves. Tingnan yung mga sarili nyo kanya. As to whether you are in the faith. Nasa pananampalataya pa ba kayo kanya? Posible, na Kristiyano tayo, sumasamba tayo dahil kasalanan mo lang. Pwede dahil naniniwala ka pa rin. Posible yun.
Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Kailan niyo? Christianity naman ito. Pero pwede pong mangyari sa inyo kanya na kayo natakwil na. Dahil wala na kayo sa pananampalataya kanya. But I trust that you will know that we are not disqualified. So, bakit siya? Sabihin pa ni Apostle Paul yun. Tingnan niyo yung mga sarili kung kayo po'y nasa pananampalataya kanya. So, posibleng mawala tayo sa pananampalataya. Sa ganung paraan, tayo matakwil. In 1 Corinthians chapter 10. Tayo ito eh. Therefore, let him who thinks he stands take heed, mag-ingat, lest he fall. So, pwede pa rin tayong mahulog mula sa biyaya o sa buhay na wala. Anong gagawin natin? Kailangan tayong lumakad sa mabuting gawa. Itong mabuting gawa, meron tayong sariling idea kung ano mabuting gawa. Tumulong tayo, kasama yun. Pero sa pag-aaral sa Biblia, ang good works, ito yung kalooban ng Diyos. Yun ang mababasa natin sa Biblia. Doon tayo lumakad. Yung sa kalooban ng Diyos. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, for ye are His workmanship. Once upon a time, nilalang tayo ng Diyos physically nung tayo pinanganak. Pero pag tayo naging Christian, tayo muling nilalang in a spiritual sense. Kaya born again, kanya. Created in Christ Jesus for good works. Ito ang dahilan. Kailangan tayo lumakad sa mabuting gawa. Kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kanya. Which God prepared beforehand that we should walk in them. Tingnan yung salita. We should, kailangan tayo lumakad sa mga yun. Ganyan. Kailangan tayo maging tapat hanggang sa araw ng ating kamatayan. Kaya sa Revelation chapter 2, ito yung naisulat ng mga panahon na ang mga Kristiyano ay pinag-uusik dahil sa kailang pananampalataya. Do not fear any of those things which are about to suffer. Karamihan ng mga Kristiyano ay pinatay. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. Kaya masubukan kayo. And you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Ito yung sinasabi ni Pablo na imperishable crown. Ang korona ng buhay na wala hanggan. Ibibigay sa atin kung tayo ay magiging tapat hanggang sa araw kanya ng ating kamatayan. We need to work out our salvation. Hindi natin pwedeng iligtas ang iba. Ang pwedeng mo lang iligtas sa sarili mo. Kahit asawa pa natin, anak mo, ama mo, ina mo, hindi mo siya pwedeng maligtas. Tayo sarili lang natin ang ating pwedeng iligtas. Sa Philippians chapter 2 verse 12, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, dahil nilaksam siya Apostle Paul, work out. Alam niyo siya na work out? Kaya kayo pupunta sa gym, ikay nag-work out para lalaki katawan mo. Ikay ba ihinto? Hindi, magpapatuloy ka. Bago maging katawan mo eh. Ganyan sinasabi dito, work out. Like, araw-araw lang niya. You work out your own salvation with fear and trembling. Pag nababasa natin yan, fear and trembling, kanya. Seryosong bagay yan. Work out your own salvation. Kailangan tayong manindigan sa Ebanghelyo. Huwag natin kahiya ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 15. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and which you stand. Now, which also you are saved if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. Hindi naman tayo sumampalataya na walang kabuluhan. Lahat tayo nagtitiwala about sa atin, tuloy tayo sumampalataya. Kailangan tayo tumindig at mga tinig at panindigan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Huwag tayong umalis. Huwag tayong umalis. At ang ating kaligtasan palaging nakasalalay sa ating pagsunod. Sa Romans chapter 6, dalawa lamang pupunta ng tao.
will render to each one according to his deeds. Ano ba ginawa natin? Yan din ang maging basyan ng ating kaparusahan o ng ating kantimpanan. 7, eternal life, kanino? To those who are patient, continuous. Consistent po yan eh. Nagpapatuloy, tumatakbo, nagtitiis. In doing good, seek for glory, honor, and immortality. But to those who are self-seeking, pag-sarili lang natin ang ating inahanap, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, walang katwiran, indignation and wrath, tribulation and anguish. Tingnan yung salita, indignation and wrath. Saan? Sa Diyos. Tribulation and anguish. Pag pinarusahan ka ng Diyos, ikay mahihirapan at ikaw ay tatangis kanya. On every soul of man who does evil, yung hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, of the Jew first, and also of the Greek. Kahit sino ka pa kanya. But glory, honor, and peace to everyone, kahit sino ka pa kanya, who works what is good, kung sinusunod tayo sa Diyos, to the Jew first, and also to the Greek, for there's no partiality with God. Kailangan natin gawin ang kalooban ng Diyos. Kung tayo huminto doon, nagpatuloy tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anong pagpunta sa atin? Glory, honor, and peace. Glory, honor, and immortality. Kanya. Yan yung dalawa. Glory, honor, immortality, peace. Kanya. So, ang buhay na walang gan sa langit ay buhay yung gan na makapayapaan. Kanya. Sapagkat walang kinikilingan ng Diyos. Yan yung makita natin. Ang ating kaligtasan, palagi nakasalalay sa patuloy na pagsunod natin. Huwag tayong umalis doon. Kaya, yung nagtuturo ng once saved, always saved, mali. Tingnan nyo, pag tayo nagkasala, ligtas pa rin ba tayo? Tingnan natin, basahin natin 1 chapter 2, verse 9. Kung tayo Kristiyano na at tayo magpatuloy sa pagkakasala, maliligtas pa kaya tayo? Basahin natin sa 1 John 3:9. Kung nananatili sa atin ang salita ng Diyos sa ating mga sarili. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Magandang sahin na ito. Kung nagkamali ka, hindi ka magpapatuloy doon. Kaya magsisisi ka, babalik ka sa totoo. Paano kung nagpapatuloy ka? Ang sino ang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi na nanatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya pinanganak ng Diyos. Kung hindi maaaring magkasala, hindi maaaring magpatuloy sa pagkakasala kanya. Kung ating itinatakwil ng Diyos, maliligtas ba tayo? Hindi rin. Kung pinabayaan natin ang pagsamba, maliligtas ba rin tayo? Hindi rin. Kung tayo po iaalis sa katotohanan, maliligtas ba rin pa tayo? Hindi rin. Yung bang kapatid sa 1 Peter 6:1, na nagpapatuloy sa pagkakasala, sabi ba niligtas? Hindi rin. So walang once saved, always saved sa Biblia. Ang kaligtasan ng Diyos, palaging kondisyon nakasalalay sa patuloy at patuloy nating pananatili sa katotohanan at patuloy na pagsunod sa katotohanan. Yun ang basihan kung mananatili tayo sa kalagayan na ligtas tayo at may pag-asa ng buhay na walang Diyos. Kaya tayong mga Kristiyano, hindi tayo natatakot sa pagdating ng Panginoon. Yun ang hinihintay natin actually. Sino natatakot sa pagdating ng Panginoon? Ang isang libutan. Dahil hindi sila nakahanda na harapin ang lumalang sa kanila. Kaya pagka mayroong chismis, nagtatapos siya na sa libutan, natatakot ang mga tao. Tayo yun ang hinihintay natin na matapos siya sa libutan. At tayo dali na ng Panginoon sa ating tunay na tahanan, sa langit, makasama natin ang Diyos magpakailanman. Yun ang ating inihintay. So, ang once saved, always saved. Kahit gano'n, magandang pakinggan. Magandang pakinggan yun. Once saved, always saved. Hindi totoo. Yan ay kasinungalingan na ipinunla ni John Calvin. Pwede ito tinuro ng ating Panginoon. So, ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Maraming salamat sa inyo.
So, bigay natin muli kay kapatid na Rupert ang panguna sa panalangin o hindi pala sa pagpapaawit.